This is a work of fiction. Names, characters, business, events, and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Okay ka lang? Bahagya akong napalingon kay Kuya Marcus nang itanong niya iyon. Mabilis naman akong tumango habang iginagala ang paningin ko sa paligid, at ang ngiti ay hindi maalis sa labi ko. Ako nga pala si Marky Santos, 18 years old at excited nang pumasok sa unang taon ko sa kolehiyo, sa kursong Bachelor of Elementary Education sa Imperial University, isa sa mga sikat at pinakamagandang universidad sa Maynila. Dalawa lang kaming magkapatid ni Kuya Marcus, at siya ay nasa ika-4 na taon na sa kolehiyo sa kursong Aerospace Engineering. Tubong Mindoro talaga kami, at sa totoo lang, ang gusto sana ng mga magulang namin ay doon na rin ako mag-aral, pero dahil nga nandito sa Maynila si Kuya, pinilit ko sila na dito ko na rin ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Naging matagal na diskusyon yun dahil nga hindi daw sana nila gusto na dalawang anak nila ang malayo sa kanila, pero dahil sobrang close naman kami ni Kuya, tinulungan niya ako na kumbinsihin ang mga magulang ko kaya napapayag namin sila. Nangako rin kasi siya na aalagaan niya ako at siya ang bahala sa akin dito. Sobrang protective sa akin ni Kuya, at wala naman siyang ibang gusto kung hindi ang maging masaya ako. Ang ganda pala ng kondo mo, Kuya. Malawak ang ngiti na sagot ko naman. Iyong dulong pinto ang magiging kwarto mo, pinalinisan ko na iyon bago kita sunduin sa Mindoro. Ang mabuti pa ayusin mo na ang mga gamit mo. Tapos o-order na lang ako ng makakain natin para makapagpahinga ka na. Alam ko naman na pagod ka rin sa biyahe, mahabang saad niya kaya agad akong tumango. Excited at patakbo pa akong nagpunta sa kwartong sinasabi niya, habang bitbit ang dalawang maleta at travel bag ko kaya mahina na lang siyang natawa at hinayaan na ako. Aaminin ko na lumaki kami ng hindi nahihirapan sa buhay. Marami kasing lupain sa Mindoro ang mga magulang namin, at iba pang mga negosyo. Pero kahit na nagagawa naman nilang ibigay ang lahat ng gusto namin, pinalaki pa rin nila kami na alam ang kahalagahan ng bawat sentimong pinaghihirapan. Mula pagkabata ay close na talaga kami ni Kuya, wala siyang hindi alam tungkol sa akin. Elementary ako nang ma-realize ko na may iba sa akin, kasi parang hindi ako katulad ng ibang mga kaklase kong lalaki, at tinago ko yun hanggang sa maging high school ako. Noong first year high school ako, saka ako umamin sa pamilya ko. May konting takot, pero dahil alam ko na mabuti silang tao at mahal nila kami ni Kuya, ay nilakasan ko ang loob ko na umamin sa kanila. Siyempre ay naroon ang gulat, pero bukod doon ay wala akong ibang natanggap sa kanila kung hindi ang suporta. Lalo na kay Kuya. Naging mas protective nga siya sa akin noon, at may mga pagkakataon na kapag alam niyang nabubuli ako, siya ang laging nasa likod ko para ipagtanggol ako. Idol na idol ko si Kuya, dahil siya ang dahilan kung bakit kahit na papaano, nagawa kong magkaroon ng lakas ng loob sa maraming mga bagay. Although aminado ako na kung minsan ay nag-aaway rin kami gaya ng ibang magkapatid. Hindi naman yung grabe na away, madalas ay tampuhan lang. Lalo na kapag sumampong ang pagiging mapang-asar niya at tinatawag niya akong baby princess. Pero ang nakakatuwa naman ay hindi tumatagal ang tampuhan, kasi siya mismo ang makikipag-ayos sa akin at bibigyan pa ako ng kung ano-anong suhol. Marky, nandito na ang pizza. Kumain na muna tayo, narinig kong saad ni Kuya pagkaraan ng ilang minuto, kasabay ng katok sa nakasarang pinto ng kwarto ko. Sige Kuya, salamat. Malakas na sagot ko naman tapos ay iniwan na muna ang ginagawang pag-aayos ng mga gamit, at lumabas na. Grabe Kuya, ang ganda talaga dito. Mukhang hindi ako makakatulog ngayong gabi, excited pa rin na saad ko bago umupo sa sofa kaya mahina siyang natawa. Pilitin mo, lalo na may pasok na sa makalawa, dapat mag-beauty rest ka, paano ka magkaka-boyfriend dito niyan? Nakangisi at may halong pang-aasar na wika niya, kaya mabilis ko siyang binato ng throw pillow. Kuya naman reklamo ko kunwari, kahit pa natatawa rin naman ako. Well, sanay na ako na ganito kami lagi. Excited ka na ba sa first day of college life mo? Malumanay na tanong niya sa akin, kaya mabilis akong tumango.
Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko sa pasukan, para may mga maging kaibigan ka na agad. Pero tandaan mo na maraming estudyante sa Imperial University ang feeling entitled, na akala mo sila ang may-ari ng mundo. Kapag may nambuli sa'yo, ano ang sasabihin mo? Dagdag pa niya. Kapatid ako ni Marcus Santos, na best friend ni Levi Hernandez na anak at apo ng may-ari ng Imperial University. Sagot ko, tapos ay nag-thumbs up siya sa akin. Ilang beses na rin kasi niyang pinaalala sa akin ang ganon, para lang daw makasigurado na walang mambuli sa akin. Ilang beses na ring naikwento ni Kuya sa akin ang tungkol sa mga kaibigan niya, iyong mga kalokohan nila na nakakatawa pakinggan, maging ang love story ni na Levi at Jazz na sobrang nakakatuwa at nakaka-inspire. Kaya na rin siguro excited akong makilala ang mga kaibigan niya, lalo na sina Levi at Jazz. Tatawagan ko pala sina Mama at Papa para sabihin na nandito na tayo. Wika ko nang maalala ang mga magulang namin. Sige, pagkatapos mong kumain dalhin mo na lang sa ref ang matitira, magpapahinga na ako kasi napagod talaga ako sa biyahe, wika ni Kuya bago uminom ng tubig. Sige Kuya, good night. Magiliw na sagot ko naman. Good night din princess, huwag masyado magpupuyat. May halong pang-aasar na wika niya, kaya muli ko siyang binato ng throw pillow. Siya naman ay malakas lang na tumawa hanggang sa makapasok na sa kwarto niya. Nang mawala na si Kuya ay agad kong kinuha ang cellphone ko para matawagan si Mama. Nakakatawa nga kasi wala pang isang ring ay sumagot na siya agad. Hello anak? Nandyan na ba kayo? Kumusta na kayo ng kuya mo dyan? Okay lang ba kayo? May kailangan ba kayo? Magsabi kayo agad kapag may problema ha? Sunod-sunod na wika ni Mama kaya mahina akong natawa. Ma, ang ganda po rito. Masayang pagkukwento ko. Okay lang po kami ni Kuya rito, kaya huwag po kayong mag-alala. Tumawag lang po talaga ako para sabihin na nandito na kami, dagdag ko pa. Hindi mo naman maaalis sa akin ang hindi mag-alala, lalo na dalawa na kayo ng kuya mo na nandyan. Saad niya. Pero hahayaan ko na muna kayong magpahinga dahil alam kong napagod nga kayo sa biyahe. Basta tumawag kayo agad kapag may problema, dagdag pa niya kaya tumango na lang ako kahit na hindi naman niya nakikita. Okay po Mama, mag-iingat po kayo ni Papa dyan. Mahal po namin kayo, malambing na wika ko. Kayo rin mag-iingat dyan. Mahal namin kayo, sagot niya bago ibinaba ang tawag. Ako naman ay malawak na napangiti bago tumayo, at naglakad papunta sa balcony ng kondo. Pagkabukas ko ng sliding door ay agad na bumungad sa akin ang napakaraming city lights sa baba, maging sa iba pang matataas na building. Ito na yun Marky, dapat mag-enjoy ka. May halong kilig na bulong ko pa sa sarili ko bago muling pumasok sa loob, para makapagpahinga na. Kinabukasan ay maaga kaming nagising ni Kuya Marcus at sabay na kumain ng agahan. Dahil bawi naman na kami sa pahinga, ay nagpasya kami na mamasyal sa mall, at inilibot niya ako sa lugar, para daw hindi na ako mawala kung sakali man na hindi kami magkasabay na papasok at uuwi mula sa university. Naging masaya ang araw na iyon para sa akin, lalo na't iyon ang naging unang pamamasyal ko sa Maynila. Umabot nga kami ng hapon, at nagrereklamo na si Kuya dahil napagod na daw siya kalalakad samantalang ako ay parang hindi nauubusan ng energy. Nang dumating naman ang araw ng pasukan, saka ako nakaramdam ng kaba, pero mas nangingibabaw pa rin ang excitement. Ganun pa man ay alam kong normal lang naman ang ganung reaksyon. Good morning Manila, good morning Imperial University. Nakangiti at malakas na saad ko habang nakasilip sa nakabukas na bintana ng sasakyan ni Kuya Marcus, at papasok na kami sa malaki at magarang gate ng university. May ilang mga estudyante ang napapalingon sa akin at napapangiwi, siguro ay dahil iniisip nila na baliw ako pero hindi ko na lang sila pinansin pa. Isasama sana kita sa tambayan namin ng mga tropa ko para makilala mo na sila pero mamayang lunch na lang. May orientation at campus tour pa kasi kayo, sabi ni Kuya nang may parada na ang sasakyan sa parking lot. Ihahatid na kita sa classroom nyo, dagdag pa niya nang makababa na kami.
Hindi na kuya, para namang wala kang tiwala sa akin yan. Malawak ang ngiti at excited na sagot ko, kahit pa ang totoo ay nahihiya lang ako sa kanya, at gusto kong patunayan sa kanya na kaya ko. Baliw, sa laki ng university edi na wala ka. Sagot naman niya kaya nagkibit na lang ako ng balikat. Sumabay sa akin si kuya sa paglalakad, hanggang sa makarating na kami sa building namin. Hindi nga maalis ang ngiti sa akin kahit pa sobra talaga akong kinakabahan. Dito na ang room nyo, paano, iiwan na kita dito. Mag-text ka sa akin mamayang lunch, para mapuntahan kita, saad ulit niya kaya tumango na lang ako. Pinanood ko muna na umalis si kuya bago ako naglakad papasok sa classroom. Agad na bumungad sa akin ang maingay na silid, ang mga magiging kaklase ko ay tila may kanya-kanyang kaibigan at mundo na. May nakita naman akong bakanting silya sa may bandang dulo, kaya doon na ako dumiretso at umupo. Hi, ako si Marky. Magiliw na pagpapakilala ko sa mga katabi ko na masayang nagkukwentuhan, bahagya pa silang napalingon sa akin tapos ay tumango lang bago bumalik sa ginagawa. Ako si Rose, nakangiting sagot naman nung isa tapos ay naglahad pa ng kamay na siyang agad kong tinanggap. I'm Ryan, nakangiting pagpapakilala naman nung isa pa at naglahad din ng kamay sa akin. Masaya akong makilala kayo. Saad ko ulit. Kilala mo si Marquez? Nakita ko na hinatid ka niya, wika ni Rose, kaya agad na napalingon sa akin ang iba pa naming mga katabi, ngumiti naman ako sa kanya at tumango. Kuya ko siya, sagot ko. Bahagya akong nagtaka nang makita na lumipat ang ilan ng pwesto malapit sa inuupuan ko, na para bang interesado sila sa narinig. Di ba matalik silang magkaibigan ni Levi? Tapos may dalawa pa silang kaibigang pogi, sina Van at Yael. Pero grabe yung mga usapan tungkol sa kanila, bully daw at ang daming nagda-drop out dahil sa kanila. Totoo ba yon? Tanong nung isa na siyang kinagulat ko. Mabait si kuya, hindi ko pa nakikilala yung mga kaibigan niya, pero base sa kwento niya, mababait din naman sila, sagot ko. Dati lang daw silang bully, pero mula nang maging sina Levi at Jazz, nagbago na daw. Saad naman nung isa pa. Napangiti ako kasi mukhang totoo ang sinabi ni kuya sa akin na napatino ni Jazz si Levi. Hindi ba si Jazz yung scholar, tapos ngayon naman SSG president? Tanong nung isa, nakangiti namang tumango yung iba pa. Oo, sobrang bait at approachable nun. Hindi nakakapagtaka na napaamo niya ang mayabang na katulad ni Levi, wika ulit nung isa pa. Yung kuya mo, may girlfriend na ba? Interesadong tanong ni Rose na malawak ang ngiti. Single si kuya, sagot ko naman, nakita ko na parang kinilig sila dahil sa sinabi ko. At saka ko napagtanto na kilalang kilala nga sa university si kuya at ang mga kaibigan niya. Imagine, kahit kasi freshman na kagaya ko ay kilala na agad sila. Pagkatapos noon ay may pumasok ng professor, kaya naman nagsiupuan na ang mga kaklase ko. As usual, dahil first day ng klase ay nagpakilala muna kami isa-isa, at pagkatapos noon ay sinabihan kami na magpunta na sa gym para sa orientation at campus tour. Medyo nagtaka nga ako kung bakit ngayon lang ang orientation at campus tour, samantalang sa pagkakaalam ko, dapat ay ginagawa ito bago magsimula ang klase. Ganun pa man ay hindi ko na lang pinansin pa yon. Bago kami makarating ng mga kaklase ko sa gym, ay napadaan kami sa soccer field. Napangiti pa nga ako nang makita doon si kuya, may kasama siyang mga lalaki at 3 babae. Nakita ko na sa picture ang mga yon, kaya alam ko na iyon ang mga kaibigan niya. Namangha pa nga ako nang makita kung gaano kaguwapo si Levi, at nakaakbay pa sa sobrang cute na si Jazz. Alam ko naman na gwapo't magaganda sila pero sobrang artistahin nila sa personal. Pero agad na napako ang mata ko kay Yael, siya kasi yung parang normal lang sa picture, pero sobrang lakas ng appeal sa personal. Hindi ko maintindihan kung bakit agad na tumibok ng malakas at mabilis ang puso ko. Bago kami makarating sa gym ay nagtama ang mga mata namin ni kuya, ngumiti pa siya sa akin at kumaway na agad ko namang sinuklian,
Nakita ko na parang may sinabi siya sa mga kasama niya kaya napalingon silang lahat sa gawi ko. Grabe Marky, ang gwapo talaga ng kuya mo. Pero mas gwapo si Levi, bulong ni Rose sa akin. Gwapo ba si kuya? Parang hindi naman, pagbibiro ko kaya natawa sila. Sira, sanay ka na kasi sa hitsura niya kasi nga magkapatid kayo? Pero ang gwapo kaya talaga niya, sagot niya kaya tumango na lang ako. Mabilis na natapos ang orientation at campus tour, sa laki ng university, pakiramdam ko nga ay gutom na gutom ako. Ang kaso ay may 1 oras pa bago ang lunch, kaya alam ko na kailangan kong magtiis. Kung alam ko nga lang sana ay nagbaon ako ng snacks, o kahit tubig man lang. Marky. Narinig kong tinawag ni kuya ang pangalan ko habang naglalakad na kami ng mga kaklase ko pabalik sa classroom. Nang lumingon ako sa kanya ay nakita kong naglalakad siya palapit sa akin, kasama sina Van at Yael. Bakit kuya? Tanong ko. Dinalhan lang kita ng makakain, alam ko naman na mabilis kang magutom. Wika niya kaya natawa ang dalawang kasama niya, tapos ay inabot niya sa akin ang 1 bottled water at biscuit na agad ko namang tinanggap. Salamat kuya, sakto nagugutom na nga ako, sagot ko naman. Sina Van at Yael nga pala, kaibigan namin nina Levi at Jazz. Wala si Levi kasi hinatid sa SSG office si Jazz. Hindi bale, makikilala mo na rin sila mamayang lunch, wika niya. Hello po Kuya Van at Kuya Yael. Nakangiting bati ko. Magkapatid ba talaga kayo ni Marcus? Bakit ang cute mo? Sigurado ka hindi ampo ng kuya mo? Nang aasar na saad ni Van bago naglahad ng kamay kaya mahina akong natawa bago tinanggap iyon. Nice to meet you Marky, nakangiting wika naman ni Yael. Iyong ngiti na nakalitaw ang puti at pantay ng ngipin, tapos ay nakalabas din ang malalim na dimples sa kabilang pisngi. Grabe lang, sobrang gwapo talaga niya. Bagsak ang itim na buhok, tapos ay singkit ang mga mata na mukhang leading man sa mga Korean drama na napapanood ko. Nice to meet you din po, may halong kaba na sagot ko bago tinanggap din ang kamay niyang nakalahad sa akin. Nang magtama ang mga balat namin, pakiramdam ko ay kinuryente ako. Hindi ko talaga alam kung bakit iba ang epekto niya sa akin. Sige na, naiwan ka na ng mga kaklase mo. Mamayang lunch na lang. Saad ni kuya kaya para akong bumalik sa realidad at mabilis na binawi ang kamay ko kay Yael na mahina pang natawa habang nakatingin pa rin sa mukha ko. Ang cute mo naman Marky, saad pa niya. Pakiramdam ko ay namula ang buong mukha ko dahil sa nangyari, bago nagmamadaling tumakbo para habulin ang mga kaklase ko. Pagkarating sa classroom ay wala naman kaming ginawa kung hindi ang umupo at magkwentuhan lang. Naiinip na nga ako, pero masaya naman sa unang araw ng klase. Nang dumating ang lunch ay inaya ako nina Rose at Ryan, maging ng iba pa na sumabay sa kanila sa pagkain, pero sinabi ko na inaya na ako ni kuya na sumabay sa kanila ng mga kaibigan niya, kaya hinayaan na nila ako. Habang naglalakad palabas ng classroom ay agad kong tinignan ang cellphone ko. Agad ko namang nakita ang text ni kuya, ang sabi niya ay hinihintay daw niya ako sa labas ng building kaya nagmamadali na akong naglakad para mapuntahan siya. Kumusta ang unang araw? Mukhang marami ka ng bagong kaibigan Nakangiting saad niya nang makita ako, tapos ay umakbay pa siya sa akin bago kami sabay na naglakad paalis. Sina Rose at Ryan lang ang nagpakilala kanina sa akin, pero nang marinig nung iba na magkapatid tayo, saka lang sila lumapit sa amin, sagot ko naman kaya natawa siya. Sikat pala talaga kayo ng mga kaibigan mo rito ano? Tanong ko pa. Si Levi talaga ang kilala dito, kasi nga pamilya niya ang may-ari ng university, pero dahil magkakaibigan kami, nakilala na rin kami ng iba, sagot niya. Maya-maya pa ay pumasok na kami sa cafeteria, saglit muna kaming huminto sa paglalakad na parang hinahanap niya ang pwesto ng mga kaibigan niya, at nang makita niya kung saan nakaupo ang mga ito ay naglakad na kami ulit at lumapit sa kanila. Guys, kapatid ko nga pala, si Marky, nakangiting pagpapakilala ni kuya. Bunso kilala mo na sina Van at Yael hindi ba?
Ito naman si Levi, tapos boyfriend niya at ang SSG president, si Jazz. Ang muse naman namin, si Cass. Iyong dalawa naming kaibigan na sina Monique at Sasha, hindi na kasi madalas sumama sa amin kasi busy din ang mga iyon, mahabang dagdag pa niya. Nakangiti namang naglahad ng kamay sa akin sina Levi, Jazz at Cass, at sobrang nakakatuwa kasi ay parang welcome na ako agad sa grupo nila, kahit pa hindi naman talaga ako nag-expect na magiging kaibigan ko rin sila. Umupo ka na bunso, ako na ang bibili ng pagkain natin, nakangiting saad pa ni kuya bago naglakad paalis. Dito ka, nakangiting saad naman ni Yael tapos ay marahan pang tinapik ang pwesto sa tabi niya. Agad akong napalunok ng laway, at nahihiyaman ay umupo naman ako doon. Nahihiya ka ba sa amin? Tanong pa niya at dahil hindi ako pinalaking sinungaling ay marahan akong tumango. Ano ka ba, huwag kang mahihiya. Kapatid ka ni Marcus at welcome na welcome ka sa circle of friends namin, saad naman ni Levi. Salamat po Kuya Levi, nahihiya pa rin na sagot ko. Ang lakas naman makatanda ng Kuya Levi, hindi naman nalalayo ang mga edad natin. Levi na lang, natatawa na wika niya. Well, alam ko naman na matanda siya sa akin ng 3 taon o higit pa, kagaya ni Kuya. Kasi nga ay nasa 4th year na sila, maliban kina Jazz at Cass na 2nd year pa lang. Ganyan na ganyan din ako dati bago ako mapasali sa grupo nila, kaya huwag kang mag-alala, nakangiting wika ni Jazz sa akin. Kaya huwag ka nang mahiya, hindi naman kami nangangagat, unless willing kang magpakagat, natatawa na saad ni Yael, kaya muli akong napalunok ng laway. Ang iba naman ay malakas na natawa dahil doon. Hoy Yael, tumigil ka. Isusumbong kita kay Marcus, sige ka. Pati kapatid niya mukhang balak mo pang pormahan. Bakit, sawa ka na ba sa mga babae mo? Singhal naman ni Cass kaya muling natawa ang lahat. Nagbibiro lang ako, grabe naman kayo, depensa ni Yael sa sarili niya. Ako naman ay ngumiti na lang sa kanila, hanggang sa bumalik na si Kuya dala ang pagkain namin. Habang kumakain ng lunch ay nakikinig lang ako sa masayang kwentuhan ni na Kuya at ng mga kaibigan niya, kung minsan ay kakausapin at tatanungin din naman nila ako, at sumasagot naman ako. Pero hindi ako nag-i-initiate ng usapan dahil nga nahihiya pa rin ako sa kanila. Pero kumusta ang Paris, Levi? Hindi ba doon kayo nagbakasyon ni na Jazz at Cass? Mabuti at pinayagan siya ni Tita Esper na sumama sa inyo, tanong ni Van kina Levi. Sa pagkakatanda ko base sa mga kwento ni Kuya ay magpinsan sina Levi at Cass. Ayos lang, at saka 1 week lang naman kami doon. Alam nyo naman na hindi maiwan ng matagal ni Jazz ang mama niya. Itong si Cass ang tanungin nyo at 3 weeks siya doon, sagot ni Levi. Pero buti nga kayo nakapag out of the country, kami puro na lang dito sa Pinas, nakakasawa na masyado, saad ulit ni Van. Nakakasawa rin naman na sa China lagi nagpupunta, mas gusto ko nang dito na lang lagi sa Pinas, saad ni Yael. Nagtaka ka pa, hindi ba doon naman talaga nakatira ang pamilya mo? Natatawa na wika ni Kuya. Bahagya akong napatango nang maalala na half Chinese nga pala si Yael, Ismael Lim ang totoo niyang pangalan. Next time mag-set naman tayo ng bakasyon sa inyo Marcus, hindi ba marami namang magagandang dagat doon at ibang lugar na pwedeng puntahan? Bahay niyo na lang ang hindi pa natin napupuntahan, nakangiting wika ni Levi. Walang problema, welcome naman kayo doon sa amin, sagot din ni Kuya. Marky, kumusta naman itong si Marcus bilang kuya? Siguro laging sumasakit ang ulo mo ano? Natatawa na tanong ni Cass sa akin. Grabe ka sa akin Cass. Natatawa na sagot agad ni Kuya. Mabait si Kuya, overprotective, kahit paminsan OA na. Pero okay naman, sagot ko kaya mas lalo silang nagtawanan. Grabe ka rin bunso. Hindi ko alam kung compliment ang sinabi mo o insulto, saad ulit ni Kuya at pabiro pa akong tinulak kunwari, dahil doon ay agad na nagdikit ang mga braso namin ni Yael, at parang kinuryente na naman ako lalo na nang sabay kaming napalingon sa isa't isa, at nagtama ang mga mata namin. Mag-iiwas sana ako ng tingin, pero hindi ko nagawa nang bigla siyang umakbay pa sa akin.
Marky, kapag may nambuli sa'yo dito, sabihin mo sa amin. Kami ang bahala, nakangiting wika pa niya. Sobrang lapit namin sa isa't isa, kaya amoy na amoy ko ang mabangong samyu ng katawan niya, maging ang hininga niya na amoy mint. Pakiramdam ko ay sobra akong nagiinit, kaya naman mabilis akong nag-iwas ng tingin at pilit na ngumiti sa kanila, tapos ay tumango na lang bilang tugon. Marky, babalik na kami sa classroom. Sabay-sabay pa kaming napalingon sa nagsalita, at agad kong nakita sina Rose at Ryan na magkasama, at nakangiti sa akin. Napalingon pa ako sa cellphone ko at napansin na malapit na palang matapos ang 1 oras na lunch. Dahil sobra akong nag-enjoy kasama ang mga kaibigan ni Kuya ay hindi ko na maalayan ang oras. Sasabay na ako sa inyo. Sagot ko naman tapos ay mabilis na tumayo, kaya agad na inalis ni Yael ang pagkakaakbay sa akin. Kuya, mga kaklase at bagong kaibigan ko nga pala, sina Rose at Ryan. Rose, Ryan, kuya ko nga pala si Marky, tapos mga kaibigan niya, sina Kuya Levi, si Jazz, Cass, Kuya Van at Kuya Yael, pagpapakilala ko naman. Hello po. Nahihiya at halos sabay na saad ng dalawa kong kaklase. Hello. Nakangiting bati naman nina Jazz at Cass, samantalang ang iba ay ngumiti lang at tumango. Sige po, salamat ulit sa pagsabay, pero kailangan na naming umalis kasi baka mahuli kami sa klase, wika ko ulit bago nagmamadaling umalis. Muntik pa nga akong matamba sa pagmamadali-dala ng kaba dahil sa presensya ni Yael, pero mabuti na lang at agad niya akong nahawakan sa may likod para alalayan ako. Muli akong ngumiti kay Kuya, at sa mga kaibigan niya bago kumaway at naglakad na paalis kasama ang dalawang bago kong kaibigan. Marky, maraming salamat. Grabe, para akong hihimatayin. Kinikilig na saad ni Rose habang naglalakad kami pabalik sa room. Kahit pa hindi ako sigurado kung maaalala nga ng mga gwapong iyon ang pangalan ko, Karina, at least na-introduce na ako sa kanila. Masayang saad pa niya, kami naman ni Ryan ay natatawa na lang. Hindi bale, minsan isasabay ko kayo kapag inaya ako ni Kuya kumain kasama sila, para makasama at makilala nyo rin sila, nakangiting saad ko naman. Hala, huwag na. Iyong ipakilala mo nga ako sa kanila para na akong hihimatayin, paano pa kapag nakasama ko sila sa iisang table? Natatawa na sagot naman niya. Pagkabalik sa classroom, ilang minuto lang ay dumating na ang sunod na professor namin. At dahil unang araw nga sa klase, wala naman kaming ibang ginawa kung hindi ang paulit-ulit na magpakilala. Wala pa kaming mga lessons na pinag-aralan. Pero ang pinakahuling subject, halos magreklamo kaming lahat kasi may quiz agad, tapos ay mukhang terror pa ang professor kasi hindi man lang marunong ngumiti. Nakakaloka pa dahil mukhang nainis pa siya dahil wala man lang sa amin ang nakascore ng kahit 5 lang out of 10 questions. Pero ang nakakatawa doon, halos kalahati ng klase ay 0 ang score. Pagdating ng hapon, nakatanggap ako ng text mula kay Kuya at sinabi niya na sa parking lot na niya ako hihintayin. Saktong tapos na rin ang klase ko noon. Sabay-sabay naman kaming naglakad nina Rose at Ryan palabas. Saan ba kayo uuwi? Gusto niyong sumabay na sa amin ni Kuya? Tanong ko nang malapit na kami sa parking lot. May dala akong sasakyan, nakangiting sagot naman ni Ryan. Talaga? Hinahayaan ka nang mag-drive mag-isa? Tanong ko. Ano ka ba, 18 na rin ako, hindi lang halata, natatawa na sagot niya kaya marahan na lang akong tumango. Ako susunduin ako ni Papa, wika naman ni Rose. Bukas na lang Marky. Nakangiting dagdag pa niya tapos ay magiliw na kumaway sa akin na agad kong sinuklian. Habang tinitignan ng dalawa kong kaibigan, maging ang ibang mga estudyante na naglalakad, saka ko napagtanto na halos lahat pala talaga ng mga estudyante rito ay mula sa mayayamang pamilya. Well, gaya ng sinabi ko ay may kaya rin kami sa buhay pero hindi ko iniisip na mayaman kami. Hindi naman ako nahirapan na hanapin si Kuya kasi natatandaan ko kung saan niya pinarada ang sasakyan niya kanina. Bago ako makalapit ay nakita kong kasama niya ulit ang mga kaibigan niya.
Nandito na pala siya, paano, bukas na lang. Saad ni kuya at nakipag-appear pa sa mga tropa niya. Sa Friday, dating gawi tayo. Sa bahay ulit. Narinig ko na wika naman ni Levi. Dahil doon ay naalala ko rin ang kwento sa akin ni kuya noon, na every Friday ay nagpa-party sila sa bahay ni na Levi, at doon na rin natutulog. See you tomorrow, Marky. Nakangiting wika ni Yael sa akin nang makalapit ako sa kanila, tapos ay nagtaas pa ng kamay na parang gusto ring makipag-appear. Nahihiya man ay ginawa ko naman tapos ay ngumiti pa ako sa kanya. Kaya naman nakipag-appear na rin sa akin ang iba pa, si Cass naman ay humalik sa pisngi ko. Pagkatapos noon ay nagsialisa na sila't dumiretso sa kanya-kanyang mga sasakyan. Namangha pa nga ako nang makita ang sports car na gamit ni Levi, tapos ay doon sila sumakay dalawa ni Jazz. Si Cass naman ay sumakay sa isang Fortuner, at mukhang may sariling driver. Tapos sina Van at Yael ay may dala ring kanya-kanyang sports car. Ang gaganda naman ng sasakyan ng mga kaibigan mo kuya, puro 2 doors, saad ko nang makasakay na kami sa Vios niya. Ikaw, wala ka bang balak na magpabili ng ganun kina Papa? Tanong ko pa. Aanhin ko ang sports car, ang ayos naman itong Vios. Hindi magandang investment ang sasakyan bunso, at hindi porke meron ng iba, dapat ay meron na din tayo, sagot niya, na siyang nagpangiti sa akin. Gaya rin ang nabanggit ko, ganito kami pinalaki ng mga magulang namin. Habang nasa biyahe kami ay bigla kong naalala ang nangyari maghapon, maging iyong mga kakaibang nararamdaman ko sa tuwing magtatama ang mga mata namin ni Yael, at iyong parang kuryente na dumadaloy sa katawan ko kapag nagdidikit ang balat namin. Alam kong nabanggit ko na may iba sa kasarian ko. Pero kahit na ganun, hindi ako ni minsan nakaramdam ng ganito sa isang lalaki. Aminado ako na nagkakaroon ako ng crush, gaya ni Levi, naging crush ko siya noon dahil sa mga kwento ni kuya, pero hanggang doon lang yon. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman ko sa unang araw na nakilala ko si Yael. Kuya, may tanong ako, saad ko kaya bahagya siyang napalingon sa akin. Ano iyon? Tanong din niya. Gusto kong itanong sa kanya kung straight ba si Yael, pero baka kasi malaman ni Yael at ma-offend siya. Kaya naman itatanong ko sana kung may girlfriend na si Yael, ang kaso, ako naman ang nahiya kay kuya dahil baka kung ano pa ang isipin niya. Kaya sa huli ay napabuntong hininga na lang ako bago umiling. Hindi, wala, wika ko na lang. Ano nga kasi iyon? Pangungulit naman niya. Wala nga sabi, nakalimutan ko na. Sagot ko na lang. Ang gulo mong kausap, saad na lang niya at mahina pang natawa. Oo nga pala, nag-enjoy ka ba sa first day mo sa klase? Tanong niya kaya agad akong tumango. Ang mga kaibigan ko, okay naman ba silang kasama? Tanong ulit niya, kaya tumango ulit ako. Salamat ulit kuya kasi pinakilala mo ako sa kanila kahit na hindi naman kailangan, nakangiting wika ko. Sus, ikaw pa ba? Love na love ka ata ni kuya. Ikaw kaya ang baby princess namin ni na mama at papa, may halong pang-aasar na wika niya, kaya agad akong napasimangot at mahina ko siyang hinampas sa braso. Kahit kailan talaga kuya, ewan ko sayo. Sagot ko na lang habang siya ay patuloy lang sa pagtawa. May mga pagkakataon talaga na ganito siya, iyong maayos at seryoso kaming mag-uusap, tapos sisingitan niya ng kalokohan at pang-aasar. Pero gaya ng sinabi ko ay sanay na ako sa ganitong ugali niya. Alam ko naman na madalas, sa ganito niya dinadaan ang pagiging malambing niya sa akin. Hindi ko alam kung ilang beses ko nang sinabi, at alam kong paulit-ulit na, pero thankful ako na siya ang naging kuya ko. Dahil nga sobrang bait at supportive niya sa akin. Natapos ang unang araw ko sa Manila, at Imperial University bilang first-year college na maayos at masaya. At umaasa ako na magiging maayos pa ang mga susunod na araw, at sisiguraduhin ko rin na makakabuo ako ng marami at masasayang memorya sa college life ko.